Kabanata 5321. Naramdaman ni James na si Bear Ely ay nasa tuktok lamang ng Petite Celestial rank. Gayunpaman, bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita ang espada ni Bear Ely. Sa sandaling magsimula ang sesyon ng pagtaya, ang Yefters ay naglagay ng kanilang mga taya bago pa man makapag-react ang ibang mga powerhouse. Alam ko na, ang mga Yeftero ay naglagay ng malaking taya sa Bear Ely. Dapat silang maging kumpiyansa sa pag-aalis ng 49. First, 49 ay nasa maagang yugto lamang ng Sovereign 6th rank ngunit nakikipaglaban sa isang kalaban sa tuktok ng Petite Celestial rank. Matalo man siya, kakalat ng malawak at malayo ang pangalan niya sa Dark World. Hanggat hindi siya matigas ang ulo at sumuko sa tamang panahon, handa akong i-recruit siya sa aming lahi. Huwag mo nang isipin iyon. Dinala siya dito ng leader ng Theatan race na si Latros. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong i-recruit siya. Ang mga manunood ay nag-uusap sa kanilang sarili. Nagsalubong ang mga kilay ni Latros. Nilingan niya si Lemuel at tinanong, makalaban kaya ng 49 si Bear Ely. Tinanong ni Lemuel, malakas ba si Lemuel? Isang tumango si Latros at sinabing, medyo malakas siya at nakabisado na ang maraming supernatural powers. Pambihira din ang kanyang sandata. Duda ako na natalo siya sa isang tao sa Petite Celestial rank dati. Higit pa rito, siya ay isang powerhouse na maaaring humukot ng mga inter-rank na labanan. Maaari niyang labanan ng isang powerhouse sa Great Celestial rank, kahit na sa kanyang kasalukuyang ranggo. Gamit ang kanyang sandata, nagkakaroon pa siya ng pagkakataon laban sa isang tao sa gitna o mas huling yugto ng Great Celestial rank. Mahina hong sinabi ni Lemuel, so sinasabi mo na 49 ay halos nakikipaglaban sa isang kalaban na may lakas ng Great Celestial rank. Nagtataka na tanong ni Latros, judging by your expression, malaki ang tiwala mo sa kanya. Haha, humalaklak si Lemuel. Matapos masaksihan si James na talunin ang isang powerhouse sa maagang yugto ng Great Celestial rank habang nasa maagang yugto lamang ng Sovereign 3rd rank, natural na nagkaroon ng malaking tiwala si Lemuel kay James. Ngayong nakapasok na si James sa Sovereign 6th rank, kayang labanan ni James si Bear Ely kahit wala ang Filmsurge art. Bukod dito, si James ay isang pambihirang figure sa kanyang nakaraang buhay at nilinang ang Genesis Path Scripture. Dapat ay nakikita ko ang supernatural powers mula sa Genesis Path Scripture, ungol ni Lemuel. Inaabangan niya ang laban ni James at ang dami ng kayamanan na kanyang mapapanalo. Kung tutusin, sapat na dapat ang mga kayamanan at natatanging materyales sa prize pool para maabot ni James ang Holy Celestial rank at pagandahin ang kanyang pisikal na katawan. Malapit nang matapos ang sesyon ng pagtaya. Sa arena, inilagay ni Bear Ely ang kamay sa likod niya at kalmadong tumingin kay James. Bagamat alam ni James na makapangyarihan ang kanyang kalaban, mas inaalala niya ang prize pool. Sumulyap siya at ngumiti ng kontento matapos ma-verify ang dami ng mga kayamanan. Oras na para ipakita ang tunay niyang lakas. Ipinatawag ni James ang Supreme Sword mula sa prize pool. Mabilis na lumipad sa kanya ang espada. Hinawakan niya ang espada, at agad na lumaki ang kanyang kumpiyansa. Nakakuha ng maraming atensyon ang laban ni James dahil bihira ang isang tao sa Sovereign 6th rank na lumaban sa isang kalaban sa peak ng Petite Celestial rank. Mas nakakatuwa dahil ang kalaban ni James ay isang sikat na powerhouse mula sa Yefters. Bilang resulta, pansamantalang isinara ang iba pang mga arena sa collapsible space. Ang balita tungkol sa labanan ay kumalat na parang apoy. Isang kahanga-hangang challenger ang lumitaw sa arena ng Yefters. Siya ay nasa maagang yugto lamang ng Sovereign 6th rank, ngunit pinilit niya ang mga Yeftero na ipadala ang Bear Ely, isang powerhouse sa Petite Celestial rank. Ganyan ba talaga kalakas ang challenger? Tara manood tayo. Matapos malaman ang balita, maraming powerhouse ang sumugod sa arena ng mga Yeftero. Maraming nilalang ang lumapit sa arena ni Yefters upang manood ng labanan. Tumayo si James sa arena kasama ang Supreme Sword. Nararamdaman niya ang kapangyarihan ng espada, at tumaas ang kanyang kumpiyansa.
Tumayo si Bear Ely habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay habang unti-unting lumalakas ang kanyang aura. Bagamat siya ay nasa tuktok lamang ng Petite Celestial rank, siya ay likas na matalino. Bukod dito, nilagyan siya ng isang espada na espesyal na ginawa ng mga Yeftero para sa kanya. Nagbigay ito sa kanya ng kumpiyansa na pumatay kahit isang kalaban sa Great Celestial rank. Swoosh! Ang referee ay lumitaw sa arena. Tumingin siya kay James nang walang ekspresyon at sinabing, ang mga patakaran ng labanan na ito ay nananatiling pareho. Maaari mong piliin na tanggapin ang pagkatalo. Gayunpaman, mawawala sa iyo ang lahat sa prize pool. Ngumisi si James, paano ako susuko gayong marami na akong kayamanan? Maaari kang magsimula. Matapos ipahayag ng referee ang simula ng laban, nawala siya sa arena. Hindi gumagalaw si Bear Ely sa arena, gayon din si James. Mahigpit na hinawakan ni James ang Suprema Sword. Alam niyang mahigpit na kalaban si Bear Ely at kailangan niyang ipaglaban ang lahat. Biglang tinawag ni James ang kanyang martial path power at spiritual power. Ang kanyang laman, kaluluwa, at dugo ay naglabas ng makapangyarihang puwersa. Pagkatapos, sinundan niya ang Defying Heavens Art. Sa nakaraang labanan, ginamit na ni James ang Defying Heavens Art. Habang nagpapahinga, sinamantala niya ang pagkakataon na lagyan muli ang kapangyarihan sa microcosm ng kanyang katawan. Malaki ang pagbuti ng aura ni James sa pagpapala ng iba't ibang supernatural powers. Handa ka na ba? Malapit na akong kumilos, ani Bear Ely. Sige po. Itinutok ni James ang kanyang espada kay Bear Ely. Swoosh! Inilabas ni Bear Ely ang kanyang espada at tumalon sa hangin. Muling nag-improve ang kanyang aura pagkatapos niyang hawakan ang espada. Ang espada ay halos 2 metro ang haba. Mayroon itong macantab at macantab na puting talam, na may ilang mahiwagang inscription na nakaukit dito. Iyan ang Bearlit Sword. Bagaman si Bear Ely ay nasa tuktok lamang ng Petite Celestial rank, ang kanyang ginawang sword path, ang Absolute Sword Art, ay nakakatakot. Nakakabaliw ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban kapag ang kanyang Absolute Sword Art ay pinagsama sa Bearlit Sword. Maaari pa niyang pumatay ng powerhouse sa huling yugto ng Great Celestial rank sa isang suntok lang. Iyon ay sinabi, siya ay ganap na maubos ang kanyang enerhiya sa isang suntok lamang at magiging mahina. Ang isang suntok ay dapat na higit pa sa sapat. Pumayag ka. Hindi ako naniniwalang kakayanin ng 49 ang pag-atake ni Bear Ely. Lalong lumaki ang audience sa labas ng arena. Kahit hindi na sila makakapagpusta, excited ang mga powerhouse na panoorin ang laban. Sa arena, hinawakan ni Bear Ely ang Bearlit Sword at naglabas ng malakas na aura. Itinutok niya ang kanyang espada sa harap, at ang makapangyarihang sword energies ay tumagos sa hangin. Ang mga sword energies na ito ay naglalaman ng isang pambihirang kapangyarihan na umagos sa aura ng kamatayan. Isa lang sa sword energy ang madaling makapatay ng powerhouse sa tuktok ng Petite Celestial rank. Pinakilos ni Bear Ely ang lahat ng kanyang lakas, hindi nagpakita ng awa kay James. Sa sandaling lumitaw ang sword energy sa lugar, naramdaman ni James kung gaano ito kalakas. Gayunpaman, tiwala siya sa pagpigil sa pag-atake gamit ang Suprema Sword. Agad na sinugod ni James ang Suprema Sword. Pumitik siya sa buong arena at mabilis na winasak ang libo-libong sword energies. Pagkatapos, humarap siya kay Bear Ely at nilaslas ang Suprema Sword. Itinaas ni Bear Ely ang kanyang espada upang harangan ang pag-atake. Kabanata 5323 ang Suprema Sword at Bearlit Sword ay nakalock saglit. Nag-intertwined ang dalawang malalakas na puwersa at nagdulot ng pagsabog. Boom! Isang malakas na shockwave ang sumabog at tumagos sa lugar. Napatalon si James sa lakas at nawalan ng balanse. Mabilis na sinamantala ni Bear Ely ang pagkakataong umatake. Lumitaw siya sa harap ni James sa isang kisap mata at pinutol ang kanyang espada. Inihagis ni James ang Blithe Omniscience at iniwasan ang pag-atake. Gayunpaman, nakagawa na ng paraan ng mga Yeftero para kontrahin ang Blithe Omniscience. Nawala si Bear Ely pagkatapos ni James. Nang sumulpot sa malayo si James, sinundan siya ng Bearlit Sword at tumagos sa kanyang katawan.
Kaagad pagkatapos, ang ilang sword energies ay sumabog sa kanya at nabura ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang sword path ay kamanghamanghang. Nagulat si James. Napakaingat ni James sa laban. Mabilis niyang pinakilos ang landas ng buhay, at isang malakas na sigla ang damaloy sa kanyang katawan upang muling buuin ang kanyang laman. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang Themsurge Art. Ang kanyang katawan, kaluluwa, dugo, lakas, at aura ay pinahusay ng malaki. Ang aura ni James ay umabot na sa tuktok ng Petite Celestial Rank, at ang kanyang lakas ay nasa huling yugto ng Petite Celestial Rank. What the? Gulat na bulong ni Bear Ely matapos maramdaman ang lumakas na lakas ni James. Hindi ko ini-expect na na-master mo ang ganitong kahanga-hangang supernatural power. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat. Ito ay higit pa sa sapat upang patayin ka. Nanatiling walang ekspresyon si James. Ayaw ni Bear Ely na mag-aksaya ng oras sa mga salita. Tumalon siya sa hangin gamit ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-transform ang kanyang aura, at kakaibang enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Isang nakasisilaw na sword light ang lumabas mula sa Bear-lit sword at pumailan lang tulad ng isang higanteng dragon sa kalangitan. Ito ang Absolute Sword Art. Lalabas na lahat si Bear Ely. Gamit ang Bear-lit sword at Absolute Sword Art, kayang pumatay ng Bear Ely ng powerhouse sa huling yugto ng Great Celestial Rank. Kung makaligtas sa atake ang 49, mananalo siya sa labanang ito. Kinakabahang pinanood ng mga manunood sa labas ang arena. Naramdaman ni James ang matinding pressure na dumudurog sa kanya kahit na-activate na niya ang Themsurge Art. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkamatay sa ilalim ng matinding presyon. Sa kabila ng kanyang kawalan, hindi natakot si James. Tumalon siya sa hangin at itinaas ang Suprema Sword. Ang hindi mabilang na Genesis powers ay lumabas mula sa Suprema Sword at bumuo ng nakakabulag na sword energies. Ano ito? Ang Genesis powers ba ay mula sa mga eroplano? Narinig ko na ang Suprema Sword ay ginawa ng isang powerhouse mula sa isa sa mga eroplano. Ang espada ay naglalaman ng Genesis powers ng hindi mabilang na mga eroplano. Kahit na ang kasalukuyang Panginoong Supremos, si Qui-Gon, ay hindi maisegawa ang tunay na lakas nito. Gayunpaman, 49 ang maaari. Hindi mabilang na mga powerhouse ang nagulat. Gayunpaman, hindi pa tapos si James. Matapos lumitaw ang Genesis powers, sila ay hinayla ng isang malakas na puwersa at naging isang nakakatakot na sword path. Ano ang kamangha-manghang? Pinagsanib niya ang Genesis power sa isang sword path. Ang kanyang sword path ay mas mataas kaysa sa Absolute Sword Art. Nasa panganib si Bear Ely. Naramdaman agad ng mga powerhouse na mas malakas ang Supreme Sword Path ni James kaysa sa Absolute Sword Art ni Bear Ely. Nakita ng mga manunood na mas mataas ang sword path ni James. Tumaas ang isang kilay ni Cletilda na nanunood mula sa main auditorium. Naramdaman ni Bear Ely ang malakas na puwersa mula sa sword path ni James, at nagumbok ang mga ugat sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang lakas ng kanyang buong katawan ay nagsimulang umikot ng masigla at sumama sa kanyang sword path. Pagkatapos, itinutok niya ang kanyang espada sa harap at sinabing, "Go!" Ang nakakatakot na sword path energy ay tumagos sa hangin. Mabilis na inihagis ni James ang Genesis Sword Art at nagpakawala ng malakas na sword energy. Boom! Nagsagupaan ang dalawang malalakas na puwersa. Nabasag ang sword energy ni Bear Ely. Kaagad pagkatapos, napalibutan siya ng James sword energy. Itinaas ni Bear Ely ang kanyang kamay para labanan ang malakas na puwersa. Basag! Nawasak ang Bear-lit sword. Ang laman at kaluluwa ni Bear Ely ay hindi nakayanin ang puwersa at patuloy na nasugatan. Matapos ilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan, si Bear Ely ay naubusan ng gasolina. Sa kanyang pisikal na lakas lamang, imposibleng hadlangan ang pag-atake ni James. Sumabog ang kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay nawala sa isang iglap. Kahit na nanalo si James Sword Path, ang matagal na puwersa ng pag-atake ni Bear Ely ay nagdulot ng kaunting pinsala sa katawan ni James. Ang kanyang katawan ay tila hiniwa ng ilang libong beses, at siya ay natatakpan ng mga sugat. Buti na lang at hindi nakamamatay ang mga sugat niya. Hindi naman.
Nawala si Bear Ely ng ganoon kadali. Sinanay siya ng mga Yeftero na lumaban sa arena. Siya ay nasa tuktok ng Petite Celestial rank, at ang kanyang kalaban ay nasa maagang yugto lamang ng Sovereign 6th rank. F49 ay masyadong malakas. Nagulat ang mga manunood sa kinalabasan ng labanan at namangha sa lakas ni James. Walang sinumang umasa na si Bear Ely ay natalo ng ganoon kadali. Isang cultivator sa Sovereign 6th rank na pumapatay ng powerhouse sa tuktok ng Petite Celestial rank. Ang ganitong kahanga-hangang tagumpay ay hindi pa nakikita sa Primevals, tama ba? Dahan-daang bumaba si James mula sa langit at mariing bumagsak sa lupa. Bigla siyang nagluwa ng isang bibig ng dugo. Mabilis niyang ipinasok sa lupa ang kanyang espada para pigilan ang sarili na mahulog. Maya-maya ay umayos na siya. Pagkatapos, pinunasan niya ang dugo sa labi niya at ngumisi. Pinuri siya ni Latros, na nagsasabing, nalampasan niya ang aking mga inaasahan. Hindi masama. Malaki ang potensyal niya. Kung magpapatuloy siya sa pag-unlad, magkakaroon siya ng foothold sa Dark World. Pagsang-ayon ni Lemuel, malakas talaga siya. Gayunpaman, siya ay nasa kanyang limitasyon. Ginamit niya ang Supremos Sword para i-cast ang Thousand Genesis Path Body at na-activate ang Fimsurge Art para talunin ang powerhouse ng Yefteris. Huff! Huminga ng malalim si Cletilda. Matapos mapatay si Bear Ely, alam niya na ang mga Yeftero ay dumanas ng malaking kawalan. Ang mga Yeftero ay hindi nawala ng napakaraming kayamanan sa mahabang panahon. Hindi siya sigurado kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon sa pinuno ng Yefteris. Nanalo siya ng malaking prize pool. 2. Thirsk. Kontento na akong makita ang mga Yefteris ng labis na pagkatalo. Pinagtatawanan ng mga powerhouse ang mga Yeftero, na bihirang nahaharap sa pagkatalo. Akala ng karamihan ay sapat na si James at tatapusin na niya ang kanyang hamon. Sa gulat ng lahat, napasulyap lang si James sa prize pool at umupo sa arena para gamutin ang kanyang mga sugat. Kahit na pinatay ni James si Bear Ely sa isang pag-atake, nakaranas siya ng malaking pinsala mula sa kanilang paghaharap. Kaya naman, nais ni James na gamitin ang pagkakataon na gamutin ang kanyang mga pinsala upang magpatuloy sa kanyang susunod na laban. Wala ba siyang balak tumigil? Kung hindi niya tatapusin ang kanyang hamon ngayon, magpapadala ang mga Yeftero ng isang powerhouse sa Great Celestial rank para labanan siya. Ang arena ay magbubukas ng mga bagong mode kung haharapin niya ang isang kalaban na 2 ranggo na mas mataas kaysa sa kanya. Bihira lang magkaroon ng mga kalaban na may disparity ng 2 cultivation rank na naglalaban sa isa't isa, kahit sa Dark World, tama ba? Nagsimulang talakayin ang ilang powerhouse. Ang namamahala sa arena, si Cletilda, ay tumayo na may magandang ngiti at bamulong, nakakagulat. Tanong ni Lemuel, ano ang ibig sabihin ng mga bagong mode? Huminga ng malalim si Latros para ay recompose ang kanyang sarili, pagkatapos ay ipinaliwanag, napakabihirang magkaroon ng mga powerhouse na may pagkakaiba sa 2 hanay ng cultivation na naglalaban sa isa't isa, kahit nasa gitna ng mga primevals. Kung mangyayari ito sa arena, magbabago ang mga patakaran, at ang mga laban ay hindi limitado sa one-on-one. Gulat na tanong ni Lemuel, hindi ba limitado sa one-on-ones? Kung gayon, ilang tao ang maaaring sumali? Sagot ni Latros, hanggang 49. Mula sa puntong ito, hindi lamang ang Yefteris ang makakapagpadala ng powerhouse sa Great Celestial rank para lumahok sa labanan, ngunit ang iba pang mga karera ay maaari ding magpadala ng mga challenger. Gayunpaman, ang mga humahamon ay dapat maglagay ng taya sa par sa premium pool ni James. Kung manalo ang mga challengers, kailangan nilang ibahagi ang prize pool. Kung matalo sila, idaragdag ang kanilang mga taya sa kasalukuyang premyo ni James. TC. Naunawaan ni Lemuel ang mga bagong tuntunin. Sa loob ng arena, nakatuon si James sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat. Swoosh! Isang liwanag na sinag ang nahulog sa lupa, at si Cletilda ay lumabas mula rito. Pagkatapos, lumapit siya kay James. Itinaas ni James ang kanyang ulo upang salubungin ang kanyang tingin, naghihintay sa kanyang magsalita. Napakatapang mo. Susunod, makakaharap mo ang mga kalaban sa unang yugto ng Great Celestial rank. Mayroong iba't ibang mga mode na maaari mong piliin.
Ipinaliwanag ni Clotilde ng detalyado ang mga bagong mode. Nagsimulang mag-isip si James sa susunod niyang gagawin. Tumingin siya sa kanya at nagtanong, gusto mo bang magpatuloy sa isa-isa o gawin itong mas kapana-panabik at humarap sa maraming challenger ng sabay-sabay? Sinulyapan ni James ang kanyang kasalukuyang prize pool. Pagkatapos, sumagot siya, ang huli. Naging wild ang mga tao matapos marinig ang sagot niya. Bilasan mo at ipaalam mo sa aming Panginoon. Hilingin ang mga miyembro sa maagang yugto ng Great Celestial Rank na pumunta sa arena. Gayun din, magdala ng ilang mga kayamanan. Mananalo tayo ng malaking kapalaran. Maraming manunood ang na-hype at agad na nagpadala ng mensahe para ipaalam sa kani-kanilang sekta. Ilang kalaban ang sasagutin mo? Tanong ni Clotilde. Mabilis na nagsagawa ng pagsusuri si James sa kanyang lakas. Marami pa siyang supernatural powers na hindi pa niya magagamit, kabilang ang ikalawang kalahati ng Genesis Path Scripture at ang kanyang pinakadakilang trump card, ang Trescentia Completaire. Ang Trescentia Completaire. Susubukan ko muna ang tatlo. Iniunat ni James ang tatlong daliri. Sige. Bibigyan ka ng ilang oras para palitan ang iyong lakas. Nakangiting sagot ni Clotilde saka tumalikod para umalis sa arena. Maya-maya, nag-announce siya. Mula ngayon, isang arena na lang ang mananatiling bukas. 49 ang napiling makipaglaban sa tatlong kalaban sa kanyang susunod na laban. Magpapadala ng isang challenger ang Yefteres, kaya may dalawa pang bukas na slots. Ang sinumang interesado ay dapat mag-sign up para dito sa lalong madaling panahon. Ang susunod na labanan ay magaganap sa loob ng 10,000 taon. Ito ay bihirang magkaroon ng powerhouses na dalawang cultivation ranks apart ang naglalaban sa isa't isa. Ang ganitong mga labanan ay palaging naging malaking sensasyon sa madilim na mundo. Itinakda ni Clotilde ang labanan makalipas ang 10,000 taon, alam niyang ang iba pang mga pangunahing karera ay nangangailangan ng oras upang gumawa ng mga paghahanda. 10,000 taon ay hindi itinuturing na isang mahabang panahon, ngunit sa loob ng panahong ito, ang balita tungkol sa labanan ay kumalat sa buong madilim na mundo. Maraming nangungunang prodigy mula sa Primevals ang naglakbay sa arena upang manood. Mataimtim na sinabi ni Latros, 49 ang lumampas sa dagat sa pagkakataong ito. Napakatapang niyang harapin ang tatlong challenger sa unang yugto ng Great Celestial Rank. Ang balita tungkol sa paparating na labanan ay kumalat ng malawak at malayo. Ang iba't ibang lahi na interesadong lumahok ay magpapadala ng kanilang pinakamalakas na miyembro sa unang yugto ng Great Celestial Rank. Ang mga powerhouse na ito ay ang pinakamahusay sa kanilang mga hanay. Paano sila lalabanan ng 49 samantalang nasa Sovereign 6th rank lang? Kumunot ang noo ni Lemuel. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, baka gagawa siya ng milagro. Ako. Umasa ka. Napabuntong hininga si Latros, hindi makapaniwalang makakalabas si James na matagumpay. Ang mga humahamon sa ngayon ay espesyal na sinanay ng mga Yeftero upang lumaban sa mga arena. Bagamat makapangyarihan sila, mas mahina sila kumpara sa mga pangunahing disipulo. Nga pala, may naisip si Lemuel at nagtanong, kung mapapabuti ni James ang kanyang cultivation rank bago ang laban, tataas din ba ang limitasyon ng cultivation ng kanyang mga challenger? Nagulat si Latros sa tanong niya. Sagot niya, hindi pa kami nakakita ng ganoong kaso sa arena. Mahirap umaban sa susunod na ranggo sa ganoong mataas na ranggo ng paglilinang. Ang paggawa nito ay nangangailangan ng isa na makaipon ng karanasan at unti-unting pagbutihin. Walang sino man ang nakagawa ng tagumpay sa cultivation rank habang nasa arena. Hindi na nagtanong pa si Lemuel. Sa arena, nakatuon si James sa paggamot sa kanyang mga sugat. Kasabay nito, naisip niya kung paano manalo ng mas maraming kayamanan mula sa Dark World's Primevals. Ang kanyang susunod na labanan ay magiging hindi kapani-paniwalang matindi. Gayunpaman, wala siyang intensyon na huminto pagkatapos ng susunod na laban. Sa halip, nais niyang muling lumaban upang makaipon ng sapat na kayamanan upang makalaban sa isa sa mga lahi ng Primeval. Ang kanyang huling trump card ay ang Trescentia Completaire Art. Samantala, ang pinuno ng Mevraes, si Talvalay, na nagbabasa ng isang sinaunang aklat sa kanyang pag-aaral, ay nag-ambala nang may kumatok sa pinto.
Come in, mahinahong sabi ni Talvalay. Bumukas ang pinto, at pumasok si Yuvan sa study. Lumuhad siya sa lupa at magalang na sinabi, Sir Talvalay. Sumagot si Talvalay, maaari kang tumayo. Ano ito? Iniulat ni Yuvan, nakatanggap ako ng balita mula sa mga Yefterers na isang pambihirang cultivator ang lumitaw sa kanilang arena at natalo ang marami sa kanilang mga mandirigma. Na-activate na nila ang multi-challenger mode. Nakikita ko, walang pakialam na sagot ni Talvalay. Bagamat kahanga-hanga ang labanan sa pagitan ng mga kalaban na may pagkakaiba ng dalawang ranggo ng cultivation, hindi ito narinig sa madilim na mundo. Kaya naman, hindi niya ito masyadong pinansin. Sir Talvalay, 49 ang pangalan niya. Galing siya sa Central Plain. Sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang pangalan ay James Caden. Ibinaba ni Talvalay ang kanyang bak at napabulalas, James. Oo, si James yun. May death wish ba siya? Bakit siya pumasok mismo sa teritoryo ng mga Yeftero? Kumunot ang noo ni Talvalay. Nagsalubong ang kilay ni Yuvan. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, isiniwalat niya ang katotohanan. Tinitigan siya ni Talvalay at tinanong, kaya ikaw ang nagsabi sa kanya, gusto lang makipag-trade sa kanya ni It dahil masasabi kong medyo mabuting tao siya. Alam na ba ni Thea na nasa teritoryo siya ng mga Yefterers? Hindi pa rin alam ng prinsesa. Inutusan ni Talvalay, dalhin si Thea at ang ilan sa ating mga miyembro sa unang yugto ng Great Celestial Rank sa arena ng Yeftero. Naiintindihan. Umalis kaagad si Yuvan pagkatanggap ng order at hinanap si Thea. Pinalitan na ni Thea ang kanyang apelyido ng Mabins. Prinsesa. Lumuhad si Yuvan sa lupa. Agad naman siyang inalalayan ni Thea at sinabing, Mr. Yuvan, hindi na kailangan ng mga ganyang formalidad. Tumayo si Yuvan at sinabi, inutusan ako ng iyong ama na dalhin ka sa mga Yeftero. Agad na napawi ang ngiti ni Thea. Umupo siya nang walang magawa at sinabing, so soon. Mabilis na tiniyak ni Yuvan sa kanya, it's not to proceed with your marriage. Isang powerhouse mula sa Central Plain, na pinangalan ng 49, ay lumitaw at kasalukuyang nakikipagkompetensya sa arena ng Yefterers. Nakilala agad ni Thea ang pangalan. Tumayo siya at nag-aalalang nagtanong, bakit siya pumunta sa mga Yeftero? Siya ay naglalakad sa kanyang sariling libingan. Bakit ba napaka-reckless niya? Sinabi ko na sa kanya na wag siyang pupunta sa Dark World. Bakit hindi niya ako pinakinggan? Paikot-ikot siya sa kwarto dahil sa pag-aalala. Prinsesa, dadalhin kita sa mga Yeftero. Gayunpaman, may ilang mga kondisyon. Una, hindi mo dapat ibunyag ang iyong relasyon kay James. Pangalawa, nandyan ka lang para bumisita at bawal makipag-ugnayan sa kanya. Sa wakas, dapat kang makinig sa akin habang nasa teritoryo ng mga Yefterers. Natakot si Yuvan na dalhin si Thea sa mga Yefterers na magdulot ng mga problema. Kaya naman, tiniyak niyang papayag siyang sumunod sa ilang alituntunin. Sige. Makikinig ako sa iyo, walang pagdadalawang isip na pagsang-ayon ni Thea. Ang kanyang pinakamalaking pag-aalala ay ang kaligtasan ni James. Bagamat hindi sila makapagsalita sa isa't isa, natutuwa siyang magkaroon ng pagkakataong makita siya. Biglang na-curious si Thea at nagtanong, magkano ang nanalo niya? Nag-isip sandali si Yuvan at sumagot, hindi ako sigurado sa mga detalye. Gayunpaman, alam kong ang mga kayamanan sa kanyang prize pool ay dapat maihambing sa mga mapagkukunan ng mga ordinaryong puwersa sa loob ng Primevals. Ginamit ni James ang Supremos Sword at Supremos Lotus, na mga hindi pangkaraniwang kayamanan, bilang kanyang kapital sa pagtaya. Ngayong nanalo na siya ng ilang round, ang kanyang prize pool ay lumaki na hanggang sa punto na ito ay katumbas ng mga mapagkukunan ng mga ordinaryong puwersa sa loob ng Dark World. Gayunpaman, ang kanyang prize pool ay hindi pa rin maihahambing sa mga malalakas na karera. Ang oras ay ang kakanyahan. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras sa pakikipag-chat. Umalis tayo kaagad at subukang maabot ang Yefterers bago magsimula ang labanan. Curious din akong makita kung anong klaseng lakas meron ang batang iyon para hamanin ang tatlong kalaban sa Great Celestial Rank habang nasa Sovereign 6th rank lang. Si Yuvan ay nananabik na makita ang laban. Mabilis siyang pumili ng ilang makapangyarihang alagad sa Mevraes at umalis patungo sa teritoryo ng mga Yeftero. 10,000 taon ay parang isang mahabang panahon,
ngunit ito ay sa katotohanan ay napakaikli. Sa isang kisap mata, 9,900 taon na ang lumipas. 100 taon na lang ang layo mula sa labanan. Sa mga nakaraang taon, maraming primeval ang nakarinig tungkol sa labanan at naglakbay sa teritoryo ng mga Yeftero. Na-curious silang malaman kung sino ang prodigy na humamon sa 3 kalaban na 2 ranggo na mas mataas sa kanya. Umupo si James sa arena sa isang lotus position na mahinahon. Matagal nang gumaling ang kanyang mga sugat, ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw sa pwesto, sinusubukang pagbutihin ang kanyang Trescency Completer Art. Panahon nang magdibo ang Trescency Completer Art at maging isang pambahay na pangalan sa Dark World. Biglang nagmulat ng mata si James. Panay ang tingin niya at puno ng kumpiyansa. Lumuhad si Clotilde sa isang tuhod sa pangunahing bulwagan ng Yeftero. Bilang manager ng black market, nagkaroon siya ng napakataas na katayuan sa Yefteres. Gayunpaman, kailangan niyang lumuhad sa harapan ng lalaking nasa harapan niya. Sir Halianor, maraming powerhouses mula sa iba't ibang lahi ang nakapasok sa ating teritoryo. Tama lang na ikaw na ang pumalit ngayon. Si Halianor Yeftero ay ang dakilang elder ng Yefteres. Siya ay may mataas na awtoridad at pangalawa lamang sa pinuno ng Yefteres. Siya ay isang powerhouse sa huling yugto ng Holy Celestial Rank at isa sa pinakamalakas sa Yefteres, gayon din sa Dark World. Ibinigay ni Clotilde ang ilang sulat at sinabing, ito ay mula sa mga karera na interesadong lumahok sa susunod na laban ng arena. Paki-review ang mga ito. Ang mahabang buhok ni Halianor at kulubot na balat ang nagpatingkad sa kanyang katandaan. Bukod dito, ang kanyang walang siglang ekspresyon ay nagmumukhang mamamatay siya anumang oras. Kinuha niya ang mga sulat, casual na sinulyapan ang mga ito, at sumagot, hindi kami sasali sa labanan. Iwanan ang pagkakataon sa iba pang 3 sinaunang lahi. Malaking kawalan ang dinanas namin sa pagkakataong ito, Sir Halianor. Bakit hindi natin gamitin ang pagkakataong ito para makabawi? Iminungkahi ni Clotilde. Casual na sagot ni Halianor, we can afford to lose some resources. Hindi naman big deal. Naiintindihan ko. Hindi siya tinutulan ni Clotilde. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong Dark World. 49 ang haamon sa 3 kalaban sa unang yugto ng Great Celestial Rank sa susunod na laban. Inihayag ng mga Yeftero na hindi sila sasali. Sa halip, iniwan nila ang pagkakataon sa iba pang mga sinaunang lahi. So ibig sabihin, 49 ang sasabak sa mga powerhouse mula sa 3 sinaunang lahi. Oo. Isang kinatawan mula sa Suunteles, Zotrams, at Mevraes ang ipapadala upang lumahok sa labanan laban sa 49. Kung manalo sila, hahatiin nila ang prize pool. Ang bawat lahi sa loob ng madilim na mundo ay tinatalakay ang nalalapit na labanan. Samantala, dumating sina Yuvan at Thea sa pangunahing espiritual na bundok ng mga Yeftero. Lumuhad ang isang tuhod ni Yuvan at magalang na sinabi, ikinagagalak kitang makilala, Sir Halianor. Ako si Yuvan Mora mula sa Mevraes. Pagkatapos magsalita, hinailan ni Yuvan ang braso ni Thea. Nagulat si Thea sa ginawa niya pero na-realize niya agad ang balak niya. Ibinaba niya ang ulo niya at lumuhad sa sahig. Sinulyapan sila ni Halianor mula sa pinakamataas na upuan at mahinahong nagtanong, bakit hindi si Talvalay ang dumating mismo? Nasugatan si Sir Talvalay sa nakaraang labanan. Kasalukuyan siyang nagpapagaling sa kanyang mga sugat at hindi pa siya fit para maglakbay. Partikular niyang inutusan akong bisitahin at dalhin ang prinsesa dito para magtanong tungkol sa kasal. Nagsalita si Yuvan ng may sukdulang paggalang. Naikuyom ni Thea ang kanyang mga kamao matapos marinig na binanggit ni Yuvan ang kasal. Pinagmasdan sandali ni Halianor si Thea, saka naglakad pababa sa mataas na platform. Inalalayan niya si Thea mula sa sahig, at gumuhit ang isang masayang ngiti sa kanyang mukha. Sabi niya, nakakamangha ang tenebrous body mo. Tatalakayin natin ang kasal pagkatapos na makaalis ang ating Grand Priest mula sa pag-iisa. Gumaan ang pakiramdam ni Thea sa sinabi niya. Tingnan natin ang arena. Matagal-tagal na rin simula nang may lumaban sa mga kalaban na 2 ranggo na mas mataas kaysa sa kanya. Pagkatapos magsalita, lumabas ng main hall si Halianor. Sinundan siya ni Thea sa espiritual na bundok kung saan matatagpuan ang arena.
Pagdating, nakita agad ni Thea si James na nakaupo sa loob ng collapsible space na may relaxed expression. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba, pero pinipigilan niyang magsalita. Sir Hallianor. Maraming powerhouses ang agad na bumati kay Hallianor matapos mapansin ang presensya nito. Lumingon si Latrus kay Lemuel at ipinaliwanag sa pananahimik na tono, iyan ang dakilang elder ng Yefteres, Hallianor. Matapos ang pinuno ng Yefteres ay pumasok sa pag-iisa, siya ang namamahala sa mga gawain ng lahi. Kahit may sakit siya, powerhouse pa rin siya sa late stage ng Holy Celestial Rank. Napatingin si Lemuel kay Hallianor na naglalakad sa malayo. Bagamat si Lemuel ay nasa Holy Celestial Rank, naramdaman niya ang mapang-ipong panggigipit mula kay Hallianor. Alam ni Lemuel na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban kay Hallianor. Bumulong si Latros, hindi ko inaasahan na ang labanan ay maakit ang dakilang elder ng Yefteres. Hindi sumagot si Lemuel at pinagmamasdan si Hallianor mula sa malayo. Maraming powerhouse ang pumasok sa auditorium, at malapit nang magsimula ang labanan. Sa mga upuan sa harap ng auditorium, tumingin si Hallianor kay Yuvan at nakangiting nagtanong, sino ang pinapadala ng Mevrai sa labanan? Sagot ni Yuvan, ang kinatawan namin ay si Ganon Maben. Isa siyang cultivator sa unang bahagi ng Great Celestial Rank. Mahinahong sabi ni Hallianor, oh, Ganon. Ang henyo na nagdulot ng matinding pinsala sa isang kalaban sa Martial Celestial Rank. Oo, tumango si Yuvan. Napatingin si Hallianor sa medyo may edad na lalaki na nakasuot ng itim na roba sa tabi niya. Ang lalaki ay may isang napaka-ordinaryong hitsura ngunit, sa katunayan, isang napaka-nakakatakot na pag-airal. Siya ang pinuno ng lahing Suunteli, si Zebulon Suunteli. Ang Suunteles ay nireranggo sa pangalawa sa apat na sinaunang lahi ng Dark World. Ang kanilang pinuno ay nasa gitnang yugto lamang ng Holy Celestial Rank. Gayunpaman, ang dakilang patriarch ng Suunteles ay naabot na ang tuktok ng Holy Celestial Rank matagal na ang nakalipas at mas malakas kaysa sa kasalukuyang pinuno. Tumayo si Zebulon, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabi, natutuwa akong makita ka, Sir Hallianor. Nakangiting sabi ni Hallianor, I wasn't expecting you to come in person. Dapat akong humingi ng paumanhin para sa maligamgam na pagtanggap. Walang malaking bagay, Sir Hallianor. Nagtanong si Hallianor, so, sino ang kinatawan ng Suunteli? Nakangiting sumagot si Zebulon, si Janus Suunteli iyon. Narinig ng ilang powerhouse ang pag-uusap, at ang kanilang mga mukha ay kumaibot sa gulat. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Hallianor. Lumingon siya sa pinuno ng Zoltrams at nagtanong, paano ang iyong lahi? Isang lalaking mukhang gaskasan ang ngumiti at sumagot, nandito lang kami para makisali sa kasiyahan at wala talagang balak manalo. Kahit na manalo tayo sa labanang ito, hindi magiging isang marangal na tagumpay para sa atin na mabuli ang isang tao sa Sovereign 6th rank. Tulad ng mga Suuntelas, pumili din kami ng disipulo sa Petit Celestial Rank para lumahok sa labanan. Agad na naging sentro ng atensyon ang apat na sinaunang lahi. Ang lahat ay interesadong malaman kung anong uri ng mga mahuhusay na disipulo ang ipinadala ng tatlong sinaunang lahi upang labanan ang 49. Maliban sa mga Mevrayes, na ang kinatawan ay nasa unang bahagi ng Great Celestial Rank, ang Suunteles at Zoltrams ay nagpadala ng mga disipulo sa Petit Celestial Rank. Bagamat nasa Petit Celestial Rank lang sila, kilalang-kilala sila sa Dark World. Umupo si Thea sa tabi ni Yuvan at patuloy siyang pinadalhan ng makahulugang tingin. Gayunpaman, nagkunwaring hindi lingid sa kaalaman ni Yuvan. Swoosh! Tatlong nakakasilaw na ilaw ang dumaong sa loob ng arena, at lumabas ang tatlong naghahaman. Excited na naghiyawan ang mga manunood. Matapos lumitaw ang mga challenger, ang Mevrayes, Suunteles, at Zoltrams ay kumuha ng mga kayamanan na maihahambing sa premyo ni James. Mula sa Mevrayes, meron tayong Ganon. Mula sa Suunteles, Janus, at mula sa Zoltrams, Thornbur Zoltram. Pinagsalikop ang mga kamay ng tatlong challenger para batiin si James. Matapos makita ang kanyang mga kalaban, dahan-daang tumayo si James. Pagkatapos, isa-isa niyang iniskan ang mga lalaking nasa harapan niya.
Dalawa sa huling yugto ng Petit Celestial Rank at isa sa unang yugto ng Great Celestial Rank. Napangisi si James. Hindi ba't tatlong kalaban ang dapat kong harapin sa unang bahagi ng Great Celestial Rank? Bakit dalawa sila sa Petit Celestial Rank? Halatang minamaliit niyo ako. Sina Ganon, Janus, at Thornber ay mga henyo mula sa sinaunang lahi. Bagamat hindi kahanga-hanga ang kanilang mga ranggo sa paglilinang, kilala sila sa kanilang hindi kapani-paniwalang mga nagawa. Pagkapasok sa arena ay nagkatitigan sila ni James. Ang Mevraes, Suunteles, at Zoltroms ay naglagay ng maraming mapagkukunan, kabilang ang mga pambihirang halamang gamot at mahimalang elixir, bilang kanilang mga taya. Ang mga manunood ay mga powerhouse mula sa iba't ibang lahi ng Dark World. Nakatitig ang lahat sa arena. Magsisimula na. Paano lalabanan ng tatlong prodigy na tulad nila? Magiging milagro kung matalo man lang niya ang isa sa kanila. Siguradong may lakas siya para talunin kahit isa. Kung hindi, hindi siya aabot sa arena. Nagbigay ng komento ang mga manunood tungkol kay James. Si James, ang paksa ng kanilang talakayan, ay tahimik na nakatayo sa gitna ng arena habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nagpalitan ng tingin ang tatlo niyang kalaban. Nagkusa si Ganon at mahinahong sinabi, hindi ako sanay na makipagtulungan sa iba. Mauna na kayo. Ay, isa, kumilos pagkatapos kayong dalawa ang matalo. Ganon, na mula sa Mevraes, kumilos ng napakamayabang. Bagamat dapat ay nasa iisang koponan sila, wala siyang balak na makipagsanib puwersa sa dalawa pa. Hindi rin ako, sabi ni Janus na may mahinang ngiti. Dahil ayaw ninyong mag-aksyon, gagawin ko. Kung nagawa kong patayin siya, huwag mo nang isipin na ibahagi ang prize pool. Ngumisi si Thornber. Si Ganon at Janus ay sinenyasan siya na gawin ang gusto niya, pagkatapos ay umatras sa isang sulok ng arena. Bahagyang natigilan si James sa naging desisyon nila. Inaasahan niyang magsanib puwersa silang tatlo. Gayunpaman, tila hindi sila interesado sa pakikipaglaban sa kanya. Napangiti siya ng mahina sa nakita. Humakbang si Thornber at huminto malapit kay James. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at nakangiting sinabi, wala pang away sa pagitan ng mga kalaban na may pagkakaiba sa dalawang ranggo ng cultivation sa napakatagal na panahon. Napaka-impress mo. Matalo ka man ngayon, maaalala ang pangalan mo. Tumingin si James kay Thornber at agad na naramdaman ang cultivation rank ng kanyang kalaban. Kahit na ang Petit Celestial at Great Celestial rank ay magkahiwalay lamang, ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki. Iminuwestro ni Thornber si James at sinabing, nasa Sovereign 6th rank ka lang. Malaki ang bentahe ko, kaya dapat gumawa ka ng unang hakbang. Hindi nang ahas si James na pabayaan ang kanyang bantay sa harap ng isang kalaban sa tuktok ng Petit Celestial rank. Agad niyang inactivate ang Marcy Ice Path, Defying Heaven's Art, Fimsurge Art, at iba pang supernatural powers na maaaring magpahusay sa kanyang lakas. Swoosh! Ang Supreme Sword ay nagpakita sa kanyang kamay. Hinawakan ni James ang espada, at lumakas ang kanyang aura. Sa kanyang makapangyarihang sandata sa kamay, nakaramdam siya ng tiwala at kalmado. Nasaan ang iyong armas? Nakangiting tanong ni James. Bagamat malakas ang kanyang kalaban, nanatili siyang relaxed. Hindi ko kailangan ng armas para labanan ka. Puno rin ng kumpiyansa si Thornber. Nagulat ang mga manunood. Mukhang hindi alam ni Thornber ang tungkol sa mga nakaraang laban ng 49 o kung gaano kalakas ang Supreme Sword. Maging si Bear Ely mula sa Yefteris ay pinatay sa isang galaw. Inilalagay ni Thornber ang kanyang sarili sa isang dehado. Hindi ko alam ang tungkol dyan. Hindi kasing mahina si Thornber gaya ng iniisip mo. Maraming powerhouses na nakapanood ng mga nakaraang laban ni James ang nagdebate. Bahagyang ngumiti si James sa kanyang kalaban. Pagkatapos, inilagay niya ang Blithe Omniscience. Lumitaw siya sa harap ni Thornber sa isang iglap at pinutol ang kanyang espada. Sumama nga ang lakas ni Thornber sa kanyang kaiabangan. Sa huling segundo, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at hinarang ng malakas na puwersa ang Supreme Sword. Kaagad pagkatapos, dumistansya siya kay James. Tumagilid ang Supreme Sword matapos hampasin ng makapangyarihang puwersa. Boom! Ang sword energy na lumabas mula sa Supreme Sword ay tumama sa lupa, na naging sanhi ng pagbuo ng isang napakalaking hukay.
1/3. Sa kabutihang palad, agad na naayos ang pinsala. Bago makapag-react si James, naglunsad ng panibagong pag-atake si Thornber. Tumalon siya sa langit at marahang tinapik ang hangin. Isang makapangyarihang sword energy ang lumitaw mula sa kanyang mga daliri at tumama kay James. Sinisingil ni James ang sword energy, at isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa Suprema's sword. Ang sword light ay binubuo ng nakakatakot na Genesis powers. Dumagundong. Nagsagupaan ang dalawang puwersa at nagdulot ng pagsabog. Lumawak ang malakas na hampas ng hangin, na pinasabog pareho sina James at Thornber. Ang lakas ng impact ay bumalot sa braso ni James, na nagdulot sa kanya ng pamamanhid. Nayanig ang kanyang blood energy, at iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Pagkatapos ng unang paghaharap, masasabi ni James na mas malakas si Thornber kaysa sa kanya. Kahit na nakagamit na siya ng maraming supernatural powers para palakasin ang kanyang lakas, mas mahina pa rin siya. Sa kabutihang palad, ang pagkakaiba sa lakas ay hindi masyadong malawak. Nagulat naman si Thornber. Hindi niya inaasahan na ang isang cultivator mula sa labas ng eroplano ay magiging napakalakas sa kabila ng pagiging nasa Sovereign 6th rank. Humalaklak siya at sinabing, kahanga-hanga. You're worthy enough para ilabas ko lahat. Matagal na akong walang nakakabusog na laban, kaya sana huwag mo akong bigon. Umalangaw-ngaw sa arena ang boses ni Thornber na parang dumadagandong na kulog. Pagkatapos, isang gintong liwanag na may mahiwagang mga inscription ang pumaligid sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanyang aura na bumuti ng husto. Nagiging seryoso na si Thornber. Ito ang signature skill ng Zotrom race, ang Golden Shield. Sa pamamagitan ng ginintoang liwanag na nagpoprotekta sa kanyang katawan, kahit na ang Suprema Sword ay hindi siya masasaktan, tama ba? Ang mga manunood ay nasa sabik na makita kung paano nangyari ang mga bagay-bagay. Hehe, tumawa si Thornber. Biglang humakbang si Thornber at nawala. The next moment, humarap siya kay James. Gayunpaman, sapat na mabilis ang reaksyon ni James at hinampos siya ng Suprema Sword. Humalabog. Umalangaw-ngaw ang matunog na tunog ng ang Suprema Sword ay tumama sa Golden Shield ni Thornber. Si Thornber ay nakatayo ng hindi gumagalaw, hindi naapektuhan ng suntok. Ginamit na ni James ang lahat ng kanyang lakas ngunit hindi makayanan ang anumang pinsala. Itinaas ni Thornber ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang alon ng nakakatakot na puwersa ng palad. Sa isang iglap lang ay sunod-sunod na natamaan si James. Bagamat siya ay may kakaibang pisikal na katawan, ang kanyang dibdib ay tinatangay ng malakas na puwersa. Napakahina mo, nginisyon ni Thornber. Oras na para tapusin ito. Umalangaw-ngaw ang boses ni Thornber sa lugar. Pagkatapos, kumalat ang ilang anino sa arena at nagpakawala ng malalakas na puwersa ng palad. Sinubukan ni James na umiwas, ngunit huli na ang lahat. Ang mga puwersa ng palad ay tinatakan na ang espasyo ng arena. Isang napakalaking presyon ang dumurog sa kanyang katawan, na makabuluhang nililimitahan ang kanyang bilis ng paggalaw. Kahit nataglay niya ang Blithe Omniscience, hindi siya makatakas. Naiwan siyang walang pagpipilian kundi subukang harangan ang mga pag-atake. Si Thornber ay isang pambihirang powerhouse. Bagamat ang kanyang pag-atake ay tila karaniwan, ito ay binubuo ng hindi mabilang na mga alon ng malakas na puwersa. Nasugatan na si James pagkatapos ng kanilang unang paghaharap. Ngayong na-corner na siya, alam niyang imposibleng makayanan ang mga pag-atake gamit ang mga defensive skills na pinagkadalubhasaan niya. Mabilis niyang iwinagayway ang Suprema Sword, nagpatawag ng ilang Genesis powers, at pinagsama ang mga ito sa isang protective barrier. Ang malalakas na pag-atake ni Thornber ay maaaring pumatay ng mga powerhouse sa Great Celestial rank. Gayunpaman, ang proteksyon na hadlang ni James ay hindi nasaktan. Dumagundong. Sumabog ang buong katawan ni James, ngunit hindi siya nasaktan sa proseso. Sumimangot si Thornber at bumulong, medyo sanay siya. Iyon ay Genesis powers mula sa labas ng mga eroplano. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang pakilyusan ang napakarami sa kanila para protektahan ang sarili niya. Bagamat ang Genesis powers sa Suprema Sword ay mayroon lamang maliit na bahagi ng lakas ng kumpletong Genesis paths, ang mga ito ay napakalakas kapag pinagsama. Swoosh!
Isang madilim na liwanag ang lumitaw sa harap ni Thornber at naging isang itim na kahoy na espada. Ang espada ay mukhang ordinaryo, ngunit mayroon itong napakapang-epang aura. Hinawakan ni Thornber ang itim na kahoy na espada, ngumiti ng mahina, at sinabing, nakakahanga ka na pinatawag mo ako sa espadang ito. Ang Genesis Protective Barrier ni James ay mas malakas kaysa noong nakalaban niya sila doon sa Arena World ng Ju Academy. Tumingin siya kay Thornber at mahinahong sinabi, gamitin mo lang ang anumang labanan na mayroon ka. Haharapin ko sila ng diretso. Mabilis na humarap si Thornber sa harapan ni James at walang pag-aalinlangan na pinutol ang kanyang itim na kahoy na espada. Itinaas ni James ang kanyang espada upang pigilan ang pag-atake. Humalabog. Ang mga blades ay nakalock saglit at sinundan ng isang napakalaking pagsabog. Sinasabog ng shockwave sina Thornber at James. Sa kabutihang palad, mayroon silang mga protection na hadlang. Thornber na may Golden Shield at James na may Genesis Protective Barrier. Bagamat sila ay itinaboy, wala ni isa sa kanila ang nasugatan. Mabilis na kumilos muli si Thornber. Sumimangot siya sa harap ni James at muling umatake. Itinaas ni James ang kanyang espada at hinarang ang pag-atake. Dumagundong. Sunod-sunod na nangyari ang nakakabinging pagsabog. Ang arena ay napuno ng sword energies, at ang mga after images ng dalawang mandirigma ay kumikislap sa buong kalangitan. Nagpalitan sina James at Thornber ng ilang libong galaw, at ang kanilang makapangyarihang sword energies ay naghamon sa isa't isa. Sa kasamaang palad, kahit na matapos ang kanilang walang humpay na pagsisikap, malinaw na wala sa kanila ang maaaring makadaig sa isa pa. Ang 49 ay medyo malakas. Oo. Ang espada ni Thornber ay hindi basta-bastang armas. Ginawa ito mula sa Zoltron wood, at ang espada ay naglalaman ng malakas na enerhiya. Kahit na ang isang powerhouse sa tuktok ng Great Celestial Rank ay hindi mangangahas na maging walang ingat habang nakaharap ang espadang iyon. Madaling mapatay ni Thornber ang isang kalaban sa tuktok ng Great Celestial Rank. Gayunpaman, hindi siya nagkakaroon ng madali laban sa 49. Gayunpaman, ang 49 ay wala ring bentahe at nagpupumilit na basagin ang Golden Shield ni Thornber. Nagkomento ang mga manunood sa laban. Mula sa kanilang pananaw, pantay na tugma sina James at Thornber, at ang kahihinatnan ng labanan ay hindi malalaman sa lalong madaling panahon. Sa huli, nakasalalay sa kani-kanilang supernatural powers upang matukoy ang mga resulta. Nanood sina Ganon at Janus mula sa gilid ng arena. Labis na nalampasan ni James ang kanilang mga inaasahan. Batid nila ang lakas ni Thornber. Kung ikukumpara sa kanilang mga lakas, halos magkapantay na kalaban si Thornber. Gayunpaman, nahihirapan siyang talunin si James. Nagpalitan ng tingin ang dalawa. Kabanata 5333 sabi ni Janus, mukhang hindi kasing mahina ang 49 gaya ng inaakala natin. Mahirap talunin siya kung hindi tayo magsanib puwersa. Kung ipipilit natin siyang labanan ng solo, kahit isa sa atin ang manalo, lahat tayo ay magdaranas ng matinding pagkatalo. Nagsalubong ang kilay ni Ganon. Talagang nagpakita ng lakas si James, at hindi na siya kumpiyansa na manalo sa one-on-one na laban. Gayunpaman, partikular na inutusan siya ni Yuvon na huwag makipagsanib puwersa sa dalawa pang kakompetensya. Bagamat siya ay walang alam sa dahilan, hindi siya naglakas loob na suwayan ang isang matanda. Sa makatuwid, nagpasya siyang huwag makipagsanib puwersa sa Suunteles at Zoltroms kahit na hindi ginagarantiyahan ang kanyang tagumpay habang lumalaban ng solo. Hindi ako kailanman lumaban kasama ng ibang mga lahi, at wala akong intensyon na gawin ito, kahit na sa arena na ito. Kung gusto mong lumaban kay Thornber, sige. Pagkatapos ninyong dalawa ay matalo, lalabanan ko siyang mag-isa, mahinahong sagot ni Ganon. Sa tingin mo hindi ko makita ang plano mo. Gusto mong maghintay hanggang sa maubos natin siyang dalawa. Pagkatapos, sasabak ka at haharapin ang huling suntok. Ngumisi si Janus. Anong mali? Tinapos mo na ang iyong pagkatalo bago pa man siya labanan, mahinahong sagot ni Ganon. Tumigil sa pagsasalita si Janus at lumingon sa labanan. Nang makitang nagtataka pa rin sina Thornber at James, hindi na siya nakatiis at sumilip sa likod ni James. Sa sandaling iyon, nakatali ang mga espada nina James at Thornber.
Pareho nilang isinama ang lahat ng kanilang lakas sa kanilang mga espada at sinubukang talunin ang isa pa. Nag-hover sila sa langit sa isang standoff. Walang ingay na nilapitan ni Janus si James at nilaslas ang Genesis Protective Barrier. Ang Genesis Protective Barrier ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, ngunit ang espada ni Janus ay isa ring pambihirang sandata. Buong lakas siyang hamampas at nagawang basagin ang protective barrier ni James. Ang kanyang kapangyarihan ay tumagos sa mga bitik at nasugatan si James. Dumura si James ng isang subo ng dugo at umungal, "Maligaw ka." Mabilis niyang binawi ang kanyang espada, tumalikod, at inatake si Janus. Mabilis na ginamit ni Janus ang kanyang espada para ipagtanggol ang sarili. Nagsalubong ang kanilang mga talam, at ang lakas ng impact ay nagpatalsik kay James. Hindi binigyan ni Thornber ng pagkakataon si James na alalahanin ang sarili at mabilis na sinundan ng pag-atake. Natigilan si James sa biglaang pananambang. Sa isang maikling sandali, nagawa na siyang masaktan nina Janus at Thornber. Sa puntong iyon, alam ni James na hindi na niya kayang i-drag ang laban. Hindi pa iyon ang kanyang huling labanan sa arena. Matapos maalis ang kanyang mga kasalukuyang kalaban, gusto niyang lumaban ng isa pang laban bago ito tawagan ng isang araw. Pakiramdam ni James ay kaya niyang ipagpatuloy ang laban hanggang sa ang kanyang kalaban ay nasa maagang yugto ng Martial Celestial rank. Gayunpaman, ang labis na pagkapanalo ay hindi palaging isang magandang bagay para sa kanya. Kung magkakaroon siya ng napakaraming kayamanan, maaaring hindi siya makaalis ng ligtas sa kanila. Pagkatapos magpasya ni James na lutisin ang labanan ng mabilis siyang gumalaw sa hangin at nilaslas ang kanyang espada, nagpakawala ng ilang Genesis Sword Energy na naglalaman ng Genesis Inscriptions. Sa pagtataka ng lahat, hindi agad umatake ang Genesis Sword Energies. Anong klaseng pakulo ang nilalaro niya? Nagulat si Thornber. Habang sinusubukan niyang alamin ang intensyon ni James, isang Sword World ang nakalagay sa paligid niya. Kalokohan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Janus. Sinubukan niyang tumakas mula sa saklaw ng Sword World, ngunit huli na ang lahat. Ang Sword World ay ganap na naayos, at isang nakakatakot na pressure ang bumagsak sa kanya. Agad siyang nahulog mula sa langit at bumagsak sa lupa. Parehong si Thornber at Janus ay nakulong sa loob ng Sword World. Ang Sword World ay iba sa mga ginamit ni James noon. Sa pagkakataong ito, binago niya ang iba't ibang Genesis power sa Sword Energies para itayo ang Sword World. Kahit na ito ay mas mababa sa Genesis Sword Art, ito ay napakalakas pa rin. Ang dalawang kahanga-hangang nasa tuktok ng Petite Celestial rank ay nakulong sa loob ng Sword World at nahirapang tiisin ang matinding pressure sa loob nito. Nagsimulang pumutok ang Golden Shield ni Thornber, at malapit na itong masira. Kabanata 5334 ang Sword World, na binubuo ng Sword Energies at ilang mahiwagang inscription, ay bumuo ng isang maliit na malayang espasyo. Ang sinumang nakulong sa loob nito ay nasa ilalim ng patuloy na presyon ng Sword World Sword Energies. Hindi mabilang na Sword Energies ang walang humpay na inatake sina Thornber at Janus. Di nagtagal, nabasag ang Golden Shield ni Thornber. Ang Sword Energies ay dumaan patungo sa kanya at pinupuno siya ng mga sugat. Si Janus ay nagsumiteri ng isang defensive skill, ngunit ito ay walang silbi. Anuman ang uri ng mga kasanayan sa pagtatanggol mayroon siya, hindi ito sapat upang mapaglabanan ang Genesis Sword Energies. Arg! Umungal si Thornber, pagkatapos ay sinugod ang harang ng Sword World gamit ang itim na kahoy na espada. Ang kanyang espada ay nagbuga ng itim na liwanag na binubuo ng lahat ng enerhiya ng kanyang katawan. Sumugod siya patungo sa hadlang sa pagtatangkang pilit na basagin ang Sword World. Sa kasamaang palad, ang kanyang Sword Energy ay agad na nilamon ng Sword Energies ni James. Nagcast din si Janus ng ilang supernatural powers, sinusubukang sirain ang Sword World. Gayunpaman, ginamit ni James ang Genesis Sword Energies upang mabuo ang Sword World. Kaya, ito ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at may mabigat na depensa. Kahit na sina Janus at Thornber ay nasa tuktok ng Petite Celestial rank, hindi sila makalaya. Ang kanilang mga sigla ay bumaba ng husto, at sila ay malapit ng mamatay.
Sumuko ka na. Mabilis na inamin ni Thornber ang pagkatalo. Ako rin. Mabilis namang sumunod si Janos. Pagkatapos nilang sumuko, ikinalat ni James ang Sword World. Si Thornber at Janos ay bumagsak sa lupa, hindi makagalaw. Matapos matrap sa loob ng Sword World sa loob ng ilang sandali, natakton sila ng mga pinsala. Kung hindi sila umamin ng pagkatalo, nawala na sila ng buhay. Napahiga sila sa lupa, nahingal na hingal. Kasabay nito, sinimulan nilang pakilyusan ang kanilang mga kapangyarihan upang gamutin ang kanilang mga sugat. Hindi nagtagal, tuluyan na silang gumaling. Inalis ni James ang Suprema's Sword, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, iyon ay isang mahusay na labanan. Si Thornber at Janos ay umalis ng arena nang walang sabi-sabi. Si Ganon, mula sa Mevraes, ang naiwan sa arena. Napakunot ang noo niya nang makita ang pagkatalo nila. Nagulat ang mga powerhouse na nanunood ng labanan. Ang sword formation na iyon ay hindi kapani-paniwala. Ginamit niya ang Genesis powers ng iba't ibang eroplano at ilang pangunahing inscription upang makabuo ng isang nakakatakot na sword formation. Kahit na ang isang kinikilalang henyo tulad ni Thornber ay napilitang sumuko. Nakakatakot ang 49. Marami ang nabigla sa lakas ni James. Yung brat. Nagulat din si Lemuel. Hindi niya inaasahan na kabisado ni James ang gayong pambihirang supernatural power. Dahan-daang lumapit si Ganon at huminto sa gitnang rehiyon ng arena. Ang kinatawan ng Mevraes, si Ganon, ay nasa maagang yugto ng Great Celestial Rank. Ang kanyang cultivation rank ay mas mataas kay Janos at Thornber, kaya natural, mas malakas siya kaysa sa kanila. Pagkatapos panoorin ang kanilang laban, nalaman niya ang tungkol sa nakakatakot na Sword World na maaaring i-cast ni James. Ang Sword World ay napakahiwaga, at hindi siya kumpiyansa na masira ito. Nang mga sandaling iyon, nalilito si Ganon sa gagawin at sumulyap kay Yuvon, na nasa labas ng arena. Pinadalhan siya ni Yuvon ng telepatikong mensahe, na nagsasabing, hindi na kailangang magpatuloy. Aminin mo na lang ang pagkatalo. Si Ganon ay hindi nakulong sa loob ng Sword World at nanood lamang sa gilid. Hindi niya alam ang aktwal na lakas nito at gusto niyang labanan si James para maranasan ito mismo. Gayunpaman, pinadalhan na siya ni Yuvon ng isang order. Kaya, agad niyang binitawan ang ideya. Tumayo siya sa gitnang rehiyon ng arena, tumingin kay James, at nakangiting sinabi, napakalakas mo, at ang iyong supernatural power ay kahanga-hanga. Parang hindi ko nakakayanin at lalabas ng hindi nasaktan. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Pagkatapos magsalita, mabilis na umalis si Ganon sa arena. Dahil ang tatlong challenger ay na-forfeit sa laban, ang mga taya na inilagay ng kani-kanilang karera ay idinagdag sa dating premyo ni James. Hindi ako makapaniwala na nanalo siya. Minamaliit siya ng mga kalaban niya. Hindi sila matatalo ng 49 kung nagsanib puwersa sila sa simula. Pumayag ka. Bagamat makapangyarihan ang kanyang sword formation, hindi niya posibleng matrap silang tatlo. Kung ang alinman sa kanila ay makaabala sa 49 mula sa labas ng pormasayon, ang dalawa pang nakulong sa loob ay mas madaling makatakas. Maraming mga powerhouse ang nagbigay ng kanilang mga opinyon tungkol sa labanan. Nakatayo si James sa arena, medyo nabigla sa pagkapanalo ng ganoon kadali. Bago pa siya tuluyang lumabas, pinili ng kanyang mga kalaban na tanggapin ang pagkatalo. Hindi niya ito inisip at mabilis na umupo sa isang lotus position para magpagaling. Nakangiting komento ni Holly Anor, medyo talented ang batang iyon. Magkakaroon siya ng magagandang tagumpay sa hinaharap at isang binhing nagkakahalaga ng pamumuhunan. Turned mukhang wala pa siyang balak umalis. Gusto pa ba niyang ituloy? Kumunot ang noo ni Yuvon. Nagulat din ang ibang powerhouses sa kanyang desisyon. Nawala si Holly Anor sa lugar at lumitaw sa arena. Tumayo siya sa harap ni James at nakangiting nagtanong, marami ka nang napanalunan, binata. Wala ka bang balak tumigil? Tumingin si James sa prize pool at sumagot, isa na lang. Titigil ako kapag nanalo pa ako ng isa. Haha. Humalaklak si Holly Anor at sinabing, ayon sa mga patakaran, ang iyong mga kalaban para sa huling round ay dapat na nasa maagang yugto ng Great Celestial Rank. Gayunpaman, pinili ng dalawang karera na magpadala ng mga challenger sa Petite Celestial Rank.
Anuman, ang mga challenger mo sa susunod na round ay nasa gitnang yugto ng Great Celestial Rank. Mayroon kang isa pang pagpipilian upang labanan ang mga kalaban sa huling yugto ng Great Celestial Rank. Ngunit kung pipiliin mong gawin ito, ang iyong mga naghahaman ay kailangang tumaya ng mas mataas kaysa sa iyong kasalukuyang kapangyarihan ng premyo upang lumahok. 9 Triga, nagtanong si James, gaano kataas ang dapat nilang tayaan? Napaisip si Holly Anor. Malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng isang tao sa Sovereign 6th rank at sa huling yugto ng Great Celestial Rank. Ang labanan sa pagitan ng mga powerhouse na may napakalaking agwat sa paglilinang ay hindi pa naririnig. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, Loiko, ang isang challenger sa gitnang yugto ng Great Celestial Rank ay kailangang kumuha ng 2 beses sa halaga ng iyong premyo. Kung mas mataas ang ranggo ng paglilinang ng isang tao, mas malakas ang isa. Mababa talaga ang cultivation rank mo. Kung pipiliin mong kunin ang mga kalaban sa huling yugto ng Great Celestial Rank, ang naghahaman ay dapat man lang tumaya ng 3 beses na mas mataas kaysa sa prize pool. Si Holly Anor ay dumadaan sa mga pamamaraan at nagpapaliwanag ng mga patakaran kay James. Hindi niya inasahan na makakalaban ni James ang mga kalaban sa huling yugto ng Great Celestial Rank dahil napakalaki ng pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng gitnang yugto ng Great Celestial Rank at huling yugto. Bukod dito, ang mga naunang kalaban ni James ay nasa huling yugto ng Petit Celestial Rank. Kung gayon, gusto kong labanan ang mga kalaban sa huling yugto ng Great Celestial Rank, walang pag-aalinlangan na sabi ni James. Natigilan si Holly Anor sa sinabi ni James. Ngumiti siya at sumagot, sige. Gagawin ko ang mga kinakailangang pagsasaayos. Biglang nagtaas ng palad si James. Tingnan mo, natulala si Holly Anor. Nagulat din ang mga powerhouse na nanunood mula sa labas ng arena. Hindi siguradong tanong ni Holly Anor, gusto mo bang makalaban ng 5 challenger? Kalmadong sagot ni James, Yep, 5. Titigil na ako pagkatapos ng round na ito. Dapat magdalawang isip ka tungkol dito. Nasa Sovereign 6th rank ka lang, at ang mga kalaban mo ay nasa late stage na ng Great Celestial Rank, hindi napigilan ni Holly Anor na paalalahanan siya. Nakapagdesisyon na ako. Please proceed with the arrangements, sagot ni James, saka tumanggi na magpatuloy sa pagsasalita. Hindi mabilang na mga prodigy at powerhouses mula sa mga pangunahing karera ang nanunood sa kanya. Namangha ang lahat matapos marinig na gusto niyang hamanin ang 5 kalaban sa huling yugto ng Great Celestial Rank. Ang mga salita ni James ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Humanga na ang lahat na kayang labanan ni James ang unang yugto ng Great Celestia Rank habang nasa Sovereign 6th rank lang. Nakita nilang hindi kapani-paniwala na gusto niyang hamanin ang 5 kalaban sa huling yugto ng Great Celestial Rank. Ang isang inter-rank na labanan na may napakalaking pagkakaiba ay hindi kailanman nangyari sa kasaysayan ng madilim na mundo. Pag-isipan mong muli, binata. Hindi ito larong pambata. Hindi ka maaaring maging pabaya. Kung matalo ka, mawawala ang mga prize pool na kinita mo hanggang ngayon. May iwan ka na lang, paalala muli ni Holly Anor. Ayos lang. Napag-isipan ko na, mahinahong sagot ni James. Kung ganoon, igagalang ko ang iyong mga kagustuhan. Huminto si Holly Anor sa pagkukumbinsi sa kanya. Ang susunod na labanan ay magaganap sa 10,000 taon. Binigyan ni Holly Anor si James ng 10,000 taon upang pagalingin ang kanyang mga pinsala at ibalik ang kanyang lakas. Bukod dito, kailangan niyang payagan ang iba pang mga karera ng mas maraming oras upang maghanda. Malaki ang prize pool ni James, at hindi kayang lumahok ang mga ordinaryong karera. Kahit na ang mga malalakas na karera na may masaganang mapagkukunan ay mag-iisip ng 2 beses tungkol sa panganib ng napakaraming mapagkukunan, dahil malaki ang epekto nito sa kanila kung matatalo sila. Mahirap hulaan kung handang hamanin ng ibang lahi si James. Kung sakaling walang lumahok sa labanan, ang mga Yeftero ay kailangang magpadala ng 5 sa kanilang mga disipulo sa huling yugto ng Great Celestial Rank. Nangangahulugan iyon na kailangan nilang maglagay ng napakalaking taya na binubuo ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Bumalik si Holly Anor sa kanyang audience seat. Inis kanya ang lugar, tinitingnan ang mga maimpluwensyang pinuno ng iba't ibang lahi. Bagaman wala ang ilang mga pinuno, karamihan sa kanilang mga pangunahing matatanda ay dumating upang manood ng mga labanan.
Ang sinumang interesadong lumahok sa labanan, mangyaring ipaalam sa amin sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magsalita, umalis si Holly Anor sa collapsible space. Isang kaguluhan agad ang naganap sa karamihan. Diyos ko! Baliw siya. Hindi pa nagsisimula ang laban, pero kinakabahan na ako. Ang 49 na nakikipaglaban sa 5 kalaban sa huling yugto ng Great Celestial Rank ay mawawala sa kasaysayan. Pinag-usapan ng mga powerhouse ang kanilang mga sarili. Tumingin si Latros kay Lemuel at nagtanong, may trump card ba ang 49? Umiling si Lemuel at sinabing, hindi ko alam. Walang masyadong alam si Lemuel tungkol kay James maliban na siya ang Panginoon Supremo sa kanyang nakaraang buhay at ang lumikha ng Genesis Path Scriptures. Wala siyang ideya kung ano pang supernatural powers ang pinagkadalubhasaan ni James. Naging usap-usapan sa Dark World ang balita tungkol sa susunod na laban ni James. Matapos marinig ang tungkol sa labanan, ang ilang mga karera na halos hindi gumagalaw sa Dark World ay sumugod din sa arena ng mga Yefteres. Maraming karera ang naintriga at gustong lumahok sa labanan. Malaki talaga ang prize pool ni James at binubuo ng hindi mabilang na mga bihirang kayamanan. Sa kanilang mga mata, garantisadong tagumpay kung nagpadala sila ng mga disipulo sa huling yugto ng Great Celestial Rank, na kayang pumatay ng mga kalaban sa unang yugto ng Martial Celestial Rank hanggang sa gitnang yugto. Hindi sila naniniwalang kayang talunin ni James, na nasa Sovereign 6th rank lang, ang isang kalaban na may lakas na pumatay kahit na ang mga powerhouse sa Martial Celestial Rank. Hindi nagtagal, maraming karera ang nagsumite ng mga aplikasyon para lumahok sa labanan. Nagulat si Holly Anor nang makita niya ang napakaraming aplikasyon. Naisip niya na hindi maraming lahi ang handang gumastos ng napakaraming mapagkukunan upang lumahok sa labanan. Gayunpaman, ang bilang ng mga aplikasyon ay higit na lumampas sa kanyang mga inaasahan. Sa huli, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagpuno ng mga spot. Inimbitahan ni Holly Anor ang mga tagapagsalita ng iba't ibang lahi sa pangunahing bulwagan ng mga Yeftero. Sir Holly Anor, duda ako na may makakalaban sa isang kalaban na mas mataas sa cultivation rank. Pinaghihinalaan ko na wala sa unang yugto ng Sovereign 6th rank ang cultivation rank ng 49. Tiyak na gumamit siya ng isang uri ng panlilinlang upang itago ang kanyang tunay na lakas mula sa mga Yeftero. Ang ilang mga powerhouse ay nagpahayag ng kanilang mga alalahanin. Dahil kailangan nating maglagay ng napakalaking taya para lumahok sa labanan, dapat nating suriin muli ang kanyang cultivation rank. Bahagyang tumango si Holly Anor at sinabing, naiintindihan ko na dapat mag-alala ang lahat na sinadya naming iplano ang mga laban na ito para dae ng iyong mga mapagkukunan. Dahil pinaghihinalaan ang aming integridad, magkakaroon kami ng pampublikong pagtatasa sa kanyang ranggo sa paglilinang bago ang laban. Sa napakaraming powerhouse ng Dark World na natipon, sigurado akong hindi siya makakapaglaro ng anumang mga trick sa lahat ng nanunood. Naaliw ang mga tagapagsalita sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos ay nagpatuloy si Holly Anor sa pagpili ng 5 karera upang lumahok sa labanan. Para naman sa mga Yefteres mismo, wala silang balak makisali. Ang mga sinaunang lahi Mevrayes at Yefteres ay hindi nakibahagi sa labanan. Ang Zoltroms at Suunteles, na nawalan ng maraming mapagkukunan sa nakaraang labanan, ay hindi natuwa. Kaya naman, muli silang lumahok. Hindi nila ganap na maibabalik ang nawala sa kanila dahil may 5 challenger sa pagkakataong ito, ngunit nasiyahan sila sa pagbawi ng isang bahagi nito. Bukod sa Zoltroms at Suunteles, ang iba pang 3 kalahok ay mula sa lahing Flama, Shamanite, at Windelos. Ang Zoltroms at Suunteles ay mula sa 4 na sinaunang lahi. Samantala, ang mga Flama, Shamanite, at Windelos ay makapangyarihang mga lahi sa Dark World. Matapos mapagpasyahan ng mga challengers para sa laban, sumunod na ang public rank assessment ni James. Hindi naman tumanggi si James at pinayagan ang mga Yeftero na magsagawa ng assessment. Sa hindi mabilang na mga powerhouse ng Dark World bilang mga saksi, tinasa ng mga Yeftero ang ranggo ng cultivation ni James. Matapos mapatunayan na si James ay talagang nasa maagang yugto ng Sovereign 6th rank, ang mga karerang kalahok sa nalalapit na labanan ay hinalinhan. Swoosh! Pumasok sa arena ang 5 kalahok. Lahat sila ay mga powerhouse sa huling yugto ng Great Celestial Rank,
na may lakas na katumbas ng Martial Celestial rank at kayang pumatay ng mga kalaban sa mas mataas na cultivation rank kaysa sa kanilang sarili. Ang bawat kalahok na karera ay kumuha ng mga mapagkukunan ng 3 beses ang halaga ng premium pool ni James. Napanganga ang mga manunood matapos makita ang napakaraming mapagkukunan. Kahit na ang mga pangunahing karera ay hindi magagawang kunin ang dami ng mga mapagkukunan sa kasalukuyang prize pool. Kung mananalo si James, lalayo siya na may mga mapagkukunang maihahambing sa kahit isa man lang sa Ancient Four races. Sa tingin mo, gaano katagal ang 49 na tatagal laban sa 5 kalaban? PM sure medyo magtatagal siya. Kung tutuusin, nagpakita siya ng nakakatakot na supernatural power sa mga nakaraang laban. Inaabangan ng mga manunood ang laban. Samantala, titig na titig sina Latros at Lemuel sa arena. Relaxed ang ekspresyon ni James kahit napapalibutan siya ng 5 kalaban. Sa kabila ng kanyang kalmadong hitsura, lihim siyang nababalisa sa laban. Alam niyang hindi magpapadala ang mga pangunahing lahi na ito ng mga ordinaryong disipulo para labanan siya. Lahat sila ay dapat na walang kapantay na mga powerhouse na may kakayahang mag-interrank na mga labanan. Halos kalabanan niya ang 5 powerhouse sa maaga o gitnang yugto ng Martial Celestial rank. Alam ni James na hindi niya kakayanin na patagilan ang labanan at kailangan niyang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Anuman ang kanyang supernatural powers, imposible para sa kanya na itaas ang kanyang lakas sa Martial Celestial rank. Matatalo siya kung masyadong mahaba ang laban. Agad na inihagis ni James ang ilan sa kanyang supernatural powers upang mapahusay ang kanyang lakas. Simulan. Umalangaw-ngaw ang boses ng referee, opisyal na sinimulan ang inaabangang labanan. Excited na nanunood ang mga manunood. Ayaw kitang i-bully, kaya hahayaan kitang gumawa ng first move. Umalangaw-ngaw sa arena ang isa sa mga boses ng challenger. Kung ganoon, hindi ako magpipigil. Agad na ipinatawag ni James ang kanyang past at future forms. 2 aura na hindi kabilang sa kasalukuyang panahon ang lumitaw at tumagos sa arena. Anong klaseng supernatural power yan? TS-Ita cloning skill. Nakakaramdam ito ng kakaibang aura. Ako rin. Ito ay parang kapangyarihan mula sa nakaraan. Talaga. Nararamdaman ko ang kapangyarihan mula sa hinaharap. Kaya mayroon siyang iba sa kanyang manggas. Nang makita ang nakaraan at hinaharap na anyo ni James, nabighani ang mga manunood. Lumitaw sa arena ang nakaraan at hinaharap na anyo ni James. Ang Trescency Completer Art ay isang supernatural power na nilikha niya sa kanyang kasalukuyang buhay. Ang kanyang dating anyo ay bubuti habang ang kanyang kasalukuyang anyo ay bumuti. Gayunpaman, ito ay bahagyang mas makapangyarihan kaysa sa kanyang kasalukuyang sarili. Sa kabila nito, ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo ay may malaking potensyal. Ang kanyang hinaharap na anyo ay nilinang sa isang ilusyon na espasyo ng hinaharap at lilito lamang kapag ipinatawag siya ni James. Kamukhang kamukha ni James ang 2 anyo, pero magkaiba sila ng aura. Haha, iniisip mo bang awayin tayo sa 2 clone lang? Nararamdaman ko ang kakaibang aura mula sa kanila. Gayunpaman, ang iyong ranggo ng paglilinang ay masyadong mahina. Hindi ka man lang magkakaroon ng pagkakataon laban sa isa sa amin, pati 5. Wala kang pagkakataong manalo. Tinuyan ng ilan sa mga naghahamon si James. Nasa huling yugto sila ng Great Celestial rank at may lakas na pumatay ng mga kalaban sa Martial Celestial rank. Kahit gaano pa kalakas si James sa mga nakalipas na laban, ang tingin pa rin nila sa kanya ay parang langgam na naghihintay na matapakan. Bahagyang napangiti si James sa sinabi nila. Alam niya ang lakas ng kanyang mga kalaban, kaya't binalak niyang labanan ang mga ito. Gusto niyang gamitin ang kanyang pinakadakilang trump card para mahuli sila at ibagsak sila. Noong nasa Arena World siya ng Ju Academy, ginamit niya dati ang Trescency Completer Art. Gayunpaman, mayroon siyang ilang reserbasyon at gumamit lamang ng hindi kumpletong bersyon. Noon, maraming inscription ang hindi niya pinanggahasang isama sa kanyang porma sayon dahil sa takot na malantad. Gayunpaman, iba ang mga pangyayari sa madilim na mundo. Magagamit niya ang lahat ng inscription na pinagkadalubhasaan niya, kabilang ang Genesis inscription at ang mga primitive na inscription na nakuha niya mula sa mga guho ng Glacium race.
Maaari pa niyang isama ang ice curse sa kanyang formation kung kinakailangan. Tumingin si James sa mga powerhouse sa paligid niya at nakangiting nagtanong, paano natin tapusin ito sa isang galaw? Matatalo si James sa laban kung hindi sapat ang Trescency Completer Art para patayin ang 5 kalaban. Gamitin ang anumang pakikipaglaban na mayroon ka. Unti-unting naging translucent ang katawan ni James. Ang kanyang laman at mga buto ay nagbago sa mahiwagang at malalim na mga inscription, pagkatapos ay naging isang misteryosong porma sayon. Ang kanyang nakaraang anyo ay nakaupo sa itaas ng porma sayon at ang kanyang hinaharap na anyo sa ibaba nito. Natigilan ang lahat sa kakaibang tanawin. Anong klaseng supernatural power yan? Hindi pa ako nakakita o nakarinig ng ganoong bagay dati. Nararamdaman ng ang mga primitive na inscription mula sa Glacium race. Mayroon ding Genesis inscriptions mula sa mga eroplano sa labas ng Dark World. Marami sa mga kapangyarihan ang nalito sa pagbuo. Gayunpaman, may ilan na nakadarama ng mga inscription na nakapaloob dito. Isinama din ni James ang supernatural powers ng kanyang nakaraang buhay sa porma sayon. Isang malakas na puwersa ang tumagos sa arena pagkatapos ihagis ni James ang Trescency Completer Art. Maging ang 5 challenger sa unang yugto ng Great Celestial Rank sa arena ay hindi maiwasang makaramdam ng pag-iingat. Bago pa makapag-react ang 5 challengers ay nabalot na sila ng formation. Kaagad pagkatapos, kumalat ang curse power at pinahina ang kanilang mga lakas. Bagamat hindi gaanong mahalaga ang epekto, nakinabang pa rin ito kay James. Di nagtagal pagkatapos, isang spatial pressure ang lumitaw sa pagbuo. Pagkatapos, nagsimulang salakayin ng heavenly tribulations, sword formations, at hindi mabilang na supernatural powers ang mga challenger na nakulong sa loob ng formation. Hindi nakapag-react ng mabilis ang 5 challengers at sunod-sunod silang nasugatan. Biglang nawala ang porma sayon, at muling lumitaw si James sa paningin. Ang bahagi at magiging anyo ni James ay agad na sumanib sa kanyang pangunahing katawan. Pagkatapos, agad niyang pinatawag ang Supreme Sword at kumislap sa harap ng isa sa kanyang mga kalaban. Itinaas niya ang kanyang espada at nagpakawala ng kakaibang kapangyarihan. Mabilis na nagpatawag ng sandata ang naghahamon para harangin ang pag-atake. Gayunpaman, ang kanyang espada ay nabasag kaagad. Ang Supreme Sword ay naglaslat sa kanyang katawan, at isang kakaibang puwersa ang sumabog sa loob ng kanyang katawan. Nawala ang kanyang laman, at mabilis na tumakas ang kanyang kaluluwa mula sa lugar. Ano ba? Napakalakas niyan. Napatulala ang mga nanunood. Natuwa si James sa kanyang lakas matapos pagsamahin ang kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na anyo. Ang kapangyarihan ng Trescency Completer Art ay kasiya siya. Nawasak na ang katawan ng unang naghamon, at hindi na siya makalaban. Mabilis na nag-react ang iba pang 4 na challengers at naghanda sa counterattack. Gayunpaman, biglang lumitaw muli ang porma sayon at tinatakan sila. Agad nilang hinikayat ang kanilang lakas upang basagin ang porma sayon ngunit hindi sila nagtagumpay. Ang mga inscription ng porma sayon ay masyadong malalim at naglalaman ng malaking kapangyarihan. Hindi sila nakatakas. Matapos saglit na matrap ang mga nalalabing challengers, dispersed muli ni James ang formation at sumanib sa 2 pa niyang forms. Pagkatapos, mabilis siyang nag-charge sa susunod niyang target. Mabilis na nakareact ang target na powerhouse ngunit hindi pa rin nakaiwas sa oras. Ang kanyang katawan ay tinusok ng Supreme Sword at nawasak ng Trescency Completer Art. Kasisimula pa lamang ng labanan, ngunit nasira na ni James ang katawan ng 2 kalaban at nasugatan pa ang kanilang mga kaluluwa. Nagulat ang lahat sa eksena. Sa simula, walang umaasa na mananalo si James. Sa sorpresa ng lahat, gumamit si James ng isang pambihirang kasanayan upang sirain ang 2 sa kanyang mga kalaban sa isang maikling sandali. Biglang lumitaw muli ang porma sayon. Sa pagkakataong ito, ang nakaraan at hinaharap na mga anyo ni James ay inilunsad sa aksyon, na umatake sa natitirang 3 humahamon. Ang 3 powerhouse ay hindi makagalaw ng malaya dahil sila ay nakulong sa loob ng formation. Kasabay nito, ang mga nakaraan at hinaharap na anyo ni James ay patuloy na umaatake.
Samantala, si James ay patuloy na naghahanap ng mga pagkakataon upang mag-strike. Di nagtagal, nakakita siya ng isang pambungad at nag-cast ng Trescency Completer Art. Ang kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na anyo ay pinagsama at sinira ang isa pa sa kanyang mga kalaban. Naalis na ni James ang 3 kalaban, at 2 na lang ang natitira. Nasugatan na ng formation ang huling 2 kalaban. Masyadong makapangyarihan ang pormasayon ni James, at kahit na ang mga kakilakilabot na powerhouse sa huling yugto ng Great Celestial Rank ay hindi nakatakas. Ang 2 natitirang kalaban ay nagpupumilit na labanan ang pormasayon, alam nilang hindi na magtatagal ang kanilang mga katawan. Niloloko sila ni James. Imposibleng magpakita siya ng awa sa ganoong matinding labanan. Ipinaglalaban niya ang lahat ng mayroon siya. Sa buong laban, 5 beses na siyang nag-hit at naubos ang kanyang 3 anyo ng lahat ng enerhiya. Pinakawalan na niya ang kanyang pinakamalakas na galaw at hindi na siya makalaban ng isa pang kalaban. Bagamat pinananatili niya ang kalmadong-kalmado, wala na siyang kapangyarihan. Pagkaalis ng 5 kaluluwa sa arena sa kahihiyan, bumagsak si James sa lupa. Nahihirapan siyang itinaas ang sarili at umupo sa isang lotus position. Pagkatapos, sinimulan niyang ibalik ang kanyang lakas. Hindi mabilang na mga powerhouse ang nagtipon sa auditorium sa labas ng arena, ngunit ito ay tahimik. Ang labanan ay natapos na kasing bilis ng pagsisimula nito. Bukod dito, iba ang kinalabasan sa inaasahan ng lahat. Sa sandaling iyon, ang mga taya na inilagay ng 5 karera ay idinagdag sa dating prize pool ni James. Nang makabawi si James ng kaunting lakas, ikinaway niya ang kanyang kamay at tinipon ang lahat ng mga mapagkukunan sa isang imbakan na kayamanan. Nanghihina pa siya pero masayang nakangiti. Huff! Huminga ng malalim si Latros at sinabing, masyado siyang malakas. Hindi ako makapaniwalang tinatago niya ang ganoong kalakas na pamamaraan. Si Lemuel ay nabigla rin gaya ng iba. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling natalo ni James ang 5 kalaban. Hinaplos ni Halianor ang kanyang puting balbas at nakangiting sinabing, talented ang batang ito. Dalhin mo siya sa main hall para makita ako. Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, lumayo si Halianor. Saglit na tiningnan ni Yuvan si James na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Pagkatapos, humarap siya kay Thea at nagpupuri, he's outstanding and will have a bright future. Gayunpaman, ang saligan ay hindi siya nakakakuha sa masamang bahagi ng mga taong hindi niya dapat. Masasabi ni Thea na ang tinutukoy niya ay ang mga Yeftero. Masaya siyang makitang nanalo si James ngunit nag-aalala rin siya sa kaligtasan nito. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao sa auditorium. Matapos makabawi ng sapat na lakas si James, umalis siya sa arena. Habang nasa loob ng arena, hindi niya makita ang labas ng mundo. Kaya naman, hindi niya alam na pinuntahan siya ni Thea. 2/3. Paglabas niya ay nakita niya si Thea sa auditorium. Bahagya siyang nagulat nang makita siya ngunit hindi siya lumapit. Sa halip, dirdiretso siyang naglakad kina Latros at Lemuel. Ngumiti si James at sinabing, mabubuti kong kaibigan, aasahan ko kayong tutulungan akong umalis ng ligtas sa teritoryo ng mga Yeftero. Baka hindi ako makaalis nang hindi mo ako sinasamahan. Sa pamamagitan ng mga laban sa arena, nanalo si James ng napakaraming mapagkukunan. Imposibleng makaalis siya ng ligtas. Kahit nakasama niya sina Latros at Lemuel, tiyak na marami silang manggugulo. Lumingalinga si Latros sa paligid at napansin ang hindi magiliw na mga tingin. Agad niya silang binalaan, na nagsasabing, dinala ko siya rito, kaya, siguraduhin niyang ligtas siyang makalabas. Ang sinumang maglakas loob na humadlang sa atin ay makikipagdigma laban sa mga Theatan. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong auditorium. Ang mga Theatan ay itinuturing na isang makapangyarihang lahi sa Dark World. Kaya, may kaunting bigat ang mga salita ni Latros. Tara na, napatingin si Yuvan kay Thea. Tumayo si Thea, sinulyapan si James, saka umalis kasama si Yuvan. Sabay tumayo sina James, Latros, at Lemuel. Si Cletilda, ang namamahala sa lugar, ay naglakad na may magandang ngiti. Tapos, sabi niya, congratulations, sir. Pagkatapos ng labanang ito, magiging pambahay na pangalan ang iyong pangalan sa Dark World.
Ang mga mapagkukunan na nakuha mo ay magiging sapat upang bumuo ng isang malakas na puwersa sa Dark World. Bahagyang ngumiti si James bilang tugon. Nagpatuloy si Cletilda, na nagsasabing, gusto kang makita ng ating dakilang elder. Ihahatid na kita sa main hall namin. Gusto niya akong makita. Kumunot ang noo ni James. Mabilis na pinaalalahanan siya ni Lemuel, malamang wala siyang magandang intensyon. Pinayuhan din siya ni Latrus, na nagsasabing, kung ayaw mo siyang makita, huwag. Duda ako na susubukan ng mga Yeftero ang anumang nakakatawa sa kanilang sariling teritoryo.